Sa ulo ng ating mga balita, mga sundalong nakaligtas at pamilya ng mga nasawi sa enkwentro sa Mansalay, pinagkalooban ng financial assistance ng pamahalaang lalawigan. Governor Alfonso Umali Jr. ipinatigil ang operasyon ng STL Weteng at Loteng sa lalawigan. Water filtration system, handog ng Rotary Club of Calapan at Charlottesville, USA sa Baruyan Elementary School. Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-12 sa buwan ng Hulyo taong 2010. Ito po ang TVNet Newsline. At sa detalye ng ating mga balita, kahapon ika-11 ng buwang kasalukuyan, ipinagdiwang ng sambayanan ni St. Benedict ang kapistahan nito, kung saan naging tampok ang prosesyon na isinagawa ganap na alas 5 ng hapon. Bago ang mismong araw ng selebrasyon, isinagawang Triduum Mass sa St. Benedict Chaplaincy at pinangunahan naman ni Vicar General Father Nes Adalia ang banal na misa na isinagawa sa mismong araw ng kapistahan ni San Benito. Kilala ang naturang santo sa Rule of St. Benedict, kung saan kabilang sa mga binibigyang diin dito kung paano maging masunurin at mapagkumbaba. Mula sa bansang Nursia si St. Benedict at taong 1964, nang pangalanan siya ni Pope John Paul VI bilang patron saint ng bansang Europa. Sa ibang balita, malaking pagbabago naman ang nagaganap sa Elementary Department ng Divine Word College of Calapan sa Luzon na pinamumunuan ni Principal Dr. Fenam Batak. Kinakabitan na ng centralized air conditioner ang bawat classrooms ng naturang departamento ng DWCC, kung saan may nakatakdang karagdagang energy fee na ₱100 bawat buwan sa bawat estudyante rito. I consulted the parents about that and nagtanong-tanong din kami kung magkano ang posibleng bayad. Ngayon, so we arrived at the decision na magkakaroon sila ng energy fee na 100 per month. And then, binigyan namin ng sulat bawat parent if they are willing. And so far, I'm almost 100% are really very willing to pay. Ayon sa isa sa mga guro dito, makatutulong sa konsentrasyon ng mga mag-aaral ang pagkakaroon ng dagdag na pasilidad na ikagiginhawa hindi lamang ng mga estudyante kundi nila na rin bilang mga guro. Panahon natin ngayon, masyadong mainit ang pakiramdam ng mga bata, lalo sa kayo namin dito. So, maganda kung ito'y malalagyan talaga ng aircon, at least yung kanilang pakiramdam, mas magiging maginhawa sila, makakapag-aral sila ng maayos. Ganun din sa aming mga teacher, kasi nakakaranas kami na kami nagtuturo, talagang kami pawisan-pawisan na. So, siguro, ganun din yung mga bata. So, magiging maganda siguro yung kooperasyon ng mga bata sa teacher. Okay. Masaya naman ang ilang mga magulang na nakapanayam ng Newsline team hinggil sa nabanggit na pagbabago sa paaralan at sulit naman anila ang nakatakda nilang bayaran, lalo't higit sa panahon ng tag-init. Malaking kalimbawan sa mga bata. Nakatakda na rin di umano ang paglalagay rin ng aircon sa mga silid-aralan ng high school department sa taong ito. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Have you been looking for the perfect piece of furniture for your home? Come, visit us at Homemart, the biggest furniture store in the South. From varieties of beds, sofas, dining tables, cabinets, occasional cabinets, and many, many more. At Homemart, we know the value of furniture. That's why we give the best quality at the lowest price. So why wait? Come and visit us at JP Rizal Street, Barangay Camille Mill. Homemart is truly the mark of your modern home. Magkabahay sa pamahay para sa Naganauhan, a housing community for Pag-ibig Fund members and private employees. Offers townhouse and duplex units, lot area 62 square meters,
Floor area 36 square meters. At 375,000 price package. Only 2,100 monthly through Pag-ibig. Wide landscaped entrance, guardhouse, perimeter fence, parks and playground, big water tank, cemented roads, electric supply with concrete posts, with nearby commercial area. Model units available at the site for viewing. Pamahay project owner, Westchester Realty Corporation. Marketing manager, RGV Real Estate Center Incorporated. Call 288-2173 or log on to www.rgvcenter.com. Magkabahay sa pamahay, Barsanaga Nauhan. Mag-iisang buwan matapos ang pagsisimula ng klase sa mga pampublikong paaralan. Maaliwalas at maayos naman ang sitwasyon ng 331 mag-aaral na higit na mas madami ng 20 mag-aaral na nagpatala sa taong kasalukuyan sa Bayanan 2 Elementary School sa Barangay Bayanan, Lungsod ng Calapan na pinamumunuan ni Principal 2 Christy Merano. Bagamat maganda at maaliwalas sa paningin dahilan sa malinis ang naturang paaralan, hindi naman maiiwasan na makatawag pansin ang mga classrooms na inaanay na. Patuloy naming sinisikap na maisaayos ang lahat ng physical aspects dito sa aming